dagok, sampal at masasakit na salita ang inabot ng inarereklamong LTO fixer na si Frankie Batigas. Ito'y matapos na isagawa ang entrapment operation ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kasama ang grupo ng Bitag. Hindi na bago sa Bitag at sa CIDG ang ganitong uring operasyon. Marami nang nahulog sa aming patibong at ang latest, ang nabitag na fixer ng Land Transportation Office, National Capital Region or LTO NCR. Ayon sa mga biktimang lumapit sa CIDG, nadala sila sa matatamis na pangako ni Batigas. Mapapadali daw ang release ng prangkisa ng kanilang sasakyan kapag siya ang dumiskarte. Sinabi niya na ikukuha niya kami ng prangkisa para hindi na kami magkaroon ng problema. Tapos yun ang ginawa niya. Nung makuha na niya yung pera, hanggang saan hindi na natin siya makita, hindi sa tawag-tawag sa cellphone, hindi na niya sinasagot. Magpakilala pa umano itong empleyado ng LTO NCR at reporter din daw siya ng iba't ibang himpilan ng radyo. Isa siya reporter na nagsusulat. Ayon pa sa mga biktima, patuloy na nanghihingi si Batigas para daw mas mapabilis ang proseso ng prangkisa. Inunti-unti niya ako pupunta sa amin kahit gabi, hihingi ng pera. Minsan tatawag sa akin, hihingi. Abangan daw niya ako sa Kamatsili sa pagpasok ko. Pagkatapos nitong huli, hinihinga na naman ako ng 10,000. Sabi ko, ano ba naman yan? Kako, wala ka pang pinapakitang papel sa akin, puro pirma mo lang. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, talagang ganyan, lalabas na Mari, nandyan na. Mari pa nga ang tawag niya sa akin, yung pala niloloko lang. Agad na inihanda ng CIDG ang marked money para sa isasagawang entrapment operation. Ang target site, isang fast food chain sa Farmers Cubao. Pagdating sa target site, kanya-kanyang pwesto ang mga operatiba ng CIDG at Bitag. Patuloy na nakikipagtransaksyon ang asset na nagpanggap na isa sa biktima ni Batigas na magbibigay ng marked money. Ilang oras ang lumipas, hindi pa rin lumitaw si Batigas. Mukhang nakaamoy, kaya't nagpasya ang CIDG at Bitag na i-delay ang transaksyon. Sa headquarters ng CIDG, sabik na tumawag si Batigas sa aming asset. Sa isang fast food chain na lang daw sa may Muñoz Market sila magkita dahil mas malapit ito sa kanilang bahay. Sa Muñoz na lang? Saan sa Muñoz? Saan sa Muñoz? Jollibee, Muñoz. O, hintayin mo kami doon mga 6 o'clock. Muling ikinasa ng Bitag at CIDG ang aming patibong at agad tinungo ang bagong target site. Yung pang alas 2 hanggang alas 4. Pag nakita niya, ipukol mo rin kagad sa amin yung damit kasi hindi pa rin naman nakikita nung Ilang metro pa lang ang layo sa aming target site. Bumaba na ang aming asset kasamang isa sa mga undercover ng Bitag. Sa napag-usapang lugar, muling naghintay ang aming asset kay Batigas. Panay ang text at tawag sa cellphone ni Batigas sa biktima habang naghihintay ito. Maya-maya pa bumaba't lumabas ang asset sa food chain. Ilang minuto lang, inutusan na ang asset na tumawag sa payphone. Oo, nakulad mo. Oo, ano sinala ako? Nandalungan sa Papatok ako ng Jollibee. Hindi na. Ha? Oo, kanina pa ako. Ito ang palatandaan na siya ang kausap sa cellphone na nagdududang si Batigas. Agad sumunod ang aming asset para daw doon sila magkita at ito ang mga sumunod na eksena. Tawa mo! Sa hindi inaasahang pangyayari, panoorin ang naging reaksyon ni Aling Josie nang makita ang suspect.
Sa fluorescent powder test, lumabas na positibo ang suspect. Sa tanggapan ng CIDJ, muling nagkaharap ang mga nagrereklamo at inarereklamong suspect si Batigas. Umaga para lang makapasok sa trabaho. Ang laki-laki ng kinuha mong pera, nagmamakaawa ako. Dahil ako sa'yo, ako naman sa akin. Nanay at tatay ako, alalahanin mo, wala akong asawa para mo ganyanin. Sa pag-iimbestiga ng bitagan CIDJ, unti-unting lumalabas ang kabulustugan ng suspect. Sari-saring mapalakad na dokumento sa LTO at LTFRB ang nakumpiska sa pangangalaga nito. Nakuha rin ang ilang press ID na ginagamit umano sa kanyang modus operandi. Hindi lang pala lisensya, plaka at prangkisa ang kaing magicin ni Batigas. Pati passport, ginagawa niya ring racket. Ang pinangako niya is tutulungan niya ako sa passport. May kakilala daw siya sa passport. Dahil nga nagka-problema yung passport ko. 5,000. Sabi niya, makiklear, makakompleto within 3 to 4 days. Eh, titingnan mo baka December, di ba? Hindi yung pala maluloko. Ganito ang bitag. Oras na kayo inareklamo. Handa kaming makipagtulungan sa ating mga otoridad. Wala kaming pinipili, maliit man o malaki. Handa kaming makipagtulungan sa ating mga alagad ng batas.